We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Isang abandonadong bahay sa Dagupan City, halos matakpan na raw ng campaign posters. May ulat si Russell Simorio. Mula sa itaas hanggang sa ibabang bahagi ng bahay na ito sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City, tad-tad ng campaign poster ng iba't ibang kandidato. Halos matakpan na ng mga tarpaulin ng dingding ng bahay. Ayon sa mga nakatira malapit sa bahay, nasa ibang bansa ang may-ari nito. Basta na lang daw nagkabit ang mga kandidato sa lugar. Dismayado sila dahil nagmistulang eyesore ang mga ikinabit na campaign poster. Ay, hindi nga maganda. Kasi mayroon naman patakaran yata na sinabi ng Comelec na hindi naman sila sumusunod. Ibig sabihin yan, hindi sila karapat-dapat na iboto. Ayon sa Comelec, maaring magbaklas ang may-ari ng bahay o establishmento na nilagyan ng campaign poster nang walang pahintulot. Bawal din ang mga oversized na tarpaulin ng mga kandidato. Anytime po pwedeng baklasin yan nung mismong may-ari ng bahay kahit na hindi na i-report sa tanggapan ng Comelec. Mas maganda nga i-document pa po ng mga owners ng private property, pwede hong ireklamo. Ipinagbabawal din ang pagpapatugtog ng malalakas na campaign jingle sa 10 oras ng gabi. Maaring ireklamo ang mga kandidatong may malalakas na campaign jingle. Ang pakiusap kasi natin, wag naman na sanang magpagtugtog sa ating gabi o kaya madaling araw. So yung during daytime lamang. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan. Ayon sa PNP, hanggat walang matibay na ebidensya, hindi pa raw masasabing election-related ang insidente. Hindi rin daw ito sapat na dahilan para isailalim sa areas of concern ng bayan. Katatapos lang magsalita sa meeting de avance ang biktimang si Arnel Flormata nang sundan ng hindi pa nakikilalang sospek sa Kabinaril. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Magandang umaga sa mga kapuso natin dyan sa Aurora. Asahan daw ang maulang panahon dyan sa inyong probinsya ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, narito ang report. Maghanda sa maulang panahon ngayon sa Aurora dahil sa shear line ayon sa Pag-asa. Ang shear line ay nabubuo dahil sa pagsasalubong ng malamig na hangin na amihan at ng mainit na hangin na easterlies. Dahil posible ang malakas na ulan, pinapaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng shear line ang northern portion ng Quezon, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Camarines provinces. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan at magiging malawakan maging sa iba pang panig ng Central Luzon pagsapit ng hapon. Maging alerto sa heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Hindi magamit ng mga mag-aaral ang 6 na silid-aralan sa David Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa kalumaan. Sira-sira na ang kisame ng mga ito at delikado na rin sa mga bata. Ayon sa Mangaldan Municipal Engineering Office, nakatakdang isailalim sa renovation ang 6 na silid-aralan ng paaralan na target matapos sa susunod na taon. Nagsasagawa na ng shifting of classes ang pamunuan ng paaralan para hindi maantala ang klase.
Nababahala raw ang Calasiao Police sa pagkakasangkot ng mga menor de edad sa mga insidente ng nakawan sa bayan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Noong nakaraang linggo lang, tinangay ng ilang kabataan ng ilang panindang nakatago sa isang stall sa Putuhan sa Calasiao, Pangasinan. Ang mga kabataan, posible raw na dumaan sa maliit na bintana ng stall. Saan yung mga bata, siyempre, maliliit yung mga bata, pumapasok sa likod yung mga walang harang, gano'n. Ayon sa Calasiao Police, ilang reklamo na rin ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng mga menor de edad ng kanilang naitala. Ikinababahala ito ng pulisya, kaya hinigpitan pa ng pulisya ang implementasyon ng curfew hours sa bayan. Opo, meron po yung mga iba dyan na tumatambay dyan, mamaya may kinuha na sila na hindi naman mga valuable masyado na mga gamit. Yung parang pastime lang nila na ano. Kaya kung ma-prevent natin yun, kung kinukuha namin sila para pinapatawag namin yung parents, mga barangay official para sila yung tutubos dun sa bata. Ipinatawag na ng pulisya at pinagsabihan ang mga magulang ng mga menor de edad na nasasangkot sa insidente ng pagnanakaw. Katuwang ng PNP ang mga opisyal at mga tanod ng barangay para matiyak na ipapatupad ang curfew hours sa bayan. Masasabi naman daw na epektibo ang implementasyon ng curfew hours nitong buwan kasi ng Oktubre, kapansin-pansin ang pagbaba ng theft incident sa bayan. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasanin sa mga maliliit na negosyo ang ipatutupad na wage increase sa mga manggagawa sa Region 1. Ayon sa Metro Dagupan Chamber of Commerce and Industry, malaking epekto raw ang aumento sa sahod sa operasyon ng mga negosyo. Sa bisa ng wage order, magiging epektibo sa November 6 ang aumento sa sahod. Mula sa 400 pesos, magiging 435 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa mga non-agriculture establishment na may mahigit 10 empleyado. 402 pesos per day naman ang magiging minimum na sahod ng mga nasa non-agriculture establishment na hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga empleyado. Gabby Concepcion at Carla Abellana ng Stolen Life at Zephanie ng Sparkle U nagpasaya sa Balanga City, Bataan. Tunghayan sa report. Napuno ng hiyawan at sigawan ng Kapuso Mall Show sa Balanga City, Bataan dahil sa pagbisita ng Kapuso Stars. Bumirit si Zephanie na isa sa cast ng Sparkle U #Frenemies. Happy si Zephanie na makita ang kanyang fans on her first time sa Regional Mall Show. Sa lahat po ng mga pumunta para manood at sumuporta, maraming salamat po sa inyong lahat at sana nag-enjoy po kayo at napasaya namin kayo ngayong araw at magkita-kita po tayo ulit next time. Stephanie, magaling kumanta eh. Present din ang dalawa sa main cast ng pinakabagong TV series sa Afternoon Prime na Stolen Life. Nagandog ng awitin si Carla Abellana. Game rin siyang nagpalaro sa mga dumalo sa Kapuso Mall Show. Kapuso! Siyempre maraming salamat sa kanilang lahat. Kasi yung karamihan sa kanila dati pa lang nag-aabang na po So hindi lang yung parang dumaan o nagpakita lang po today. Yung talagang alam po nila in advance and talagang hindi lang mga locals pero may mga dumayo pa po, 'di ba? Para panoorin po kami ngayong. Lahat ay nagsitayuan ng lumabas na ang the one and only Gabby Concepcion. Ilan sa kanyang fans, nakasama pa niya sa entablado, sa sayawan at game ring nakipagkantahan. Maraming salamat sa mga dumating. Talaga naman nakikita namin yung mga mukha nila. Masayang masaya. Maraming salamat din sa mga nakipag-duet at nagtangkang umakyat para sumayaw. Mga iba nakasama namin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Si Gabby, tsaka si Carla. Bakit si Gabby? Siyempre, paborito ko siya. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. De La Salle University Choral wagi sa 2023 Busan Choral Festival and Competition. Silipin sa report. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mixed category, at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Choral mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21.
Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Kaninang hating gabi, dumating sa bansa ang DLSU Coral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre, para naman maiparamdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abutin. Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino, na nanalo rin bilang best conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Good news mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pinay OFW na si Marjoret Garcia na nasawi sa Saudi Arabia, ihahatid na sa huling hantungan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell. Joanne, ngayong araw ihahatid sa kanyang huling hantungan ang 32 anyo sa si Marjoret Garcia. Eksakto alas 7 kaninang umaga nang umalis sa kanilang bahay sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City ang sasakyan lula ng mga labi ni Marjoret Garcia. Si Garcia ang Pinay domestic helper mula Saudi Arabia na sinasabi ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration na pinatay ng kapwa niya kasambahay na isang Kenyan national noong September 16. At sa araw ng libing ni Marjoret, bumuhos ang pakikiramay ng lahat ng nagmamahal kay Marjoret mula sa kanya mga malalapit na kaibigan, pamilya, kaanak, maging na mga kapitbahay ay dumalo sa kanyang araw ng libing. Sa mga oras na ito, narito na sa St. Gabriel Parish Church sa Barangay Bunuan, Bukig ang mga labi ni Marjoret at pagkakaroon dito ng kaunting misa bago dalhin sa Bunuan Public Cemetery ang mga labi ni Marjoret Garcia. At talagang kitang-kita natin dahil kagabi ay narito tayo sa pamilya Gonzales at Garcia. Nakita natin yung buhos ng emosyon ng kanyang mga kaanak. Actually, kagabi nga, nakita pa natin ang kanyang ina na si Tita Gonzales na hawak-hawak ang larawan ni Marjoret habang nakatitig sa kabaong ng kanyang anak. Ganyan kasakit yung makikita mong tagpo dito nga sa pamamaalam nila kay Marjoret Garcia. Bagamat masakit daw tanggapin itong kanyang biglaan pagkamatay ay maluwag daw nilang tatanggapin sa kanilang kalooban. Ito nga nangyari kay Marjoret Garcia. Actually, patuloy din yung ginagawang investigasyon ng DMW sa kaso ni Marjoret. At ang paalala nila ay, or ang kanilang ginagawa ngayon ay yung masihigpitan nila ang seguridad ng mga OFW. At yan muna latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Mga kaanak na mga yumao sa Roman Catholic Cemetery binigyan ng 6 na buwang palugit para maklaim ang buto ng mga namayapang mahal sa buhay. Nakatutok Russell Simorio. Maaliwalas at maayos na ang likurang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City na dating bahain. Tuloy-tuloy ang development project sa sementeryo ilang araw bago ang paggunita ng undas.
Pero ang problema ng St. John the Evangelist Cathedral na namamahala sa sementeryo, ang dami pa rin ng mga buto ng mga yumao na hindi pa nakiklaim ng kanilang mga kaanak. Kaya nagbigay ng 6 na buwan na palugit ang pamunuan ng sementeryo. Yung mga hindi na talaga makiklaim, we will give them about 6 months pa pagkatapos ng undas na ito. Ilalagay na namin lahat doon sa mass grave. Nagsasagawa rin ng character investigation ang pamunuan ng sementeryo para sa mga makikinabang sa ginawang mass grave. Dito kasi ihihimlay ang mga buto ng mga yumao na hindi mailipat sa mga nicho dahil sa kakapusan sa pera. May mga nagsasabi, paano yung mga mahirap na walang maibayad? Kung talagang mahirap, bibigyan namin ng libre. No? Pero of course, we have to make sure na talagang mahirap. Samantala, nakalatag na ang schedule of Mass ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Mismong si Archbishop Socrates Villegas ang mangunguna sa misa sa November 1 at November 2 sa Roman Catholic Cemetery. Samantala, puspusan na ang paglilinis sa sementeryo bago ang undas. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Paggawa ng lapida, buhay na buhay habang papalapit ang undas. Naritong report. Ilang linggo bago ang undas, abala na sa pag-uukit ng lapida ang 45 anyos na si Johnson Ignacio mula Barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. Unti-unti na raw lumalakas ang kalakalan sa lapida. Sa ngayon, aabot na sa 4 hanggang 5 customer ang nagpapagawa sa kanya ng lapida kada araw. Malakas din, ma'am. Malakas din, halos parehas din naman. Hindi naman talagang pag-undas talaga, ma'am. Talagang maraming magpapagawa talaga. Ang halaga ng lapida na gawa sa marmol depende sa dami ng letra o haba ng iuukit na pangalan ng namayapa. Gumagawa rin si Ignacio ng stainless lapida. Depende rin sa dami ng letra ang presyo nito. Naghahanda na ang mga lapida maker sa dagsa ng mga magpapagawa habang papalapit ang undas. Naka-stack na po yan, ma'am. Naka-stack na po kami ng marble para sa ganun hindi na kami ikot-ikot para maghanap. Saka alam na namin pag malapit ang undas, kailangan maghanda ka para sa mga materials. Saka para hindi ka naikot ng ikot. Mahirap yung oras mo. Hindi na, para di ka na maabala sa paghanap ng materials. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang papalikong motorsiklo sa bahagi ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan nang biglang nabangga ng paparating na tricycle. Sa lakas ng impact, bumaliktad ng ilang beses ang tricycle habang sumemplang naman ang rider. Sugatan sa aksidente ang rider ng motorsiklo, maging ang tricycle driver at menor de edad na pasahero. Nasa mabuti na raw silang kalagayan ayon sa PNP. Nadaan sa areglo ang insidente. Mount Masaraga sa Albay, pwedeng akyatin sa bagong bukas na trail. Naritong report. Kaabang-abang ngayon ang formal na pagbubukas ng bagong climbing destination sa probinsya ng Albay, ang west side ng Mount Masaraga sa Barangay Herrera, Legao City. Ito'y matapos ang halos isang buwang trail exploration kung saan target na magkaroon ng ecotourism site sa lugar. Mula ng pansamantalang ipinagbawal ang pag-akyat sa Bulkang Mayon, isa na ang bundok ng Masaraga sa naging bagong climbing destination ng mga mountaineer. Tiyak naman daw na hindi masasayang ang pagod ng mga hiker na aakyat sa summit, lalo na kung ang malaparaisong view na ito ang tatambad sa kanila. Maliban sa nakakamanghang Sea of Clouds, makikita rin sa 360-degree view ng summit ang bundok ng Isarog at Asog sa Camarines Sur, Buhi at Batu Lakes, Mount Malinaw, mga bundok sa Sorsogon at syempre, hindi pwedeng mawala ang ganda ng Bulkang Mayon. Yung purpose namin ng exploration is to gumawa ng bagong trail na challenging sa mga aakyat. Purpose niya is to give opportunity for the local population. Nakatakda ring maglatag ang DNR ng mga striktong patakaran para sa mga mountaineer. Layunin nito na maprotektahan din ang biodiversity sa lugar. Ang kailangan po natin gawin ay yung mga proper practices na halimbawa may na-establish na to, pwede nang akyatin ng mga hikers. Bali dapat yung mga plastic, wag dapat iwan lang dyan sa
daanan. Ikinatuwa naman ng mismong barangay ang bagong atraksyon na ito. Malaking tulong din daw ito sa turismo ng kanilang lugar, baging sa kabuhayan ng mga residente dahil sa mga bisita. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Presidential election sa Argentina posibleng mauwi sa runoff dahil sa dikit na laban sa pagkapangulo at pagharang ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. Umani ng batikos. Tunghayan sa Globalita. Mainit ngayon ang resulta ng presidential election sa Argentina matapos pumangalawa ang dating nangunguna sa survey na si Javier Milei ng far-right libertarian economist. Base sa 92% counted votes, nakakuha ng 30% votes si Milei habang may 36% ang kanyang katunggali na si Sergio Massa ng center-left economy minister. Dapat makakuha ang presidential candidate ng 40% vote pataas para hindi mauwi sa runoff o maging questionable ang resulta. Una rito, kontrobersyal si presidential candidate Milei na tinaguri ang Donald Trump ng Argentina dahil sa kanyang economic reform policy kung saan bubuwagin ang central bank at papalitan ang Argentinian peso ng dollar. Sa panibagong engkwentro ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa karagatan, muling nabuhay ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa video, kita ang sadyang pagharang ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na magdadala raw ng supply sa bahagi ng Ayungin Shoal. Giit ng China, lumabag daw kasi ang barko ng Pilipinas sa International Maritime Law. Mariin itong kinundina ng Pilipinas na sinugundahan ng Estados Unidos. While no lives were lost in the collisions yesterday, China's provocative and irresponsible actions have clearly impeded once again the safety of the Filipino crew. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Si Yan Lee may binahagi ang behind the scenes ng Love, Die, Repeat. Tunghayan sa report. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Sian Lim ang behind the scenes ng upcoming Kapuso drama series na Love, Die, Repeat na pagbibidahan niya kasama sina Jeneline Mercado at Valin Montenegro. Excited na raw ang cast na i-announce ang kanilang time slot at airing date. Comeback series naman ito para kay Jeneline Mercado matapos ang kanyang panganganak. Abangan din sa Love, Die, Repeat sila Valerie Concepcion, Mike Tan, Ina Fileo, Noni Buencamino, Malu de Guzman, Samantha Lopez, Sheer Valdez, Ervic Vijandre, Faye Lorenzo at Victor Anastasio. Mapapasabak na rin sa matinding action scene si Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man. Kailangan niya kasing harapin ang grupo ni Boss Frank. Pero sa behind the scenes, kita ang ginagawang paghahanda ni Barbie para maging makatotohanan ang kanyang pagganap. Kilala ang primetime princess sa drama. Kaya ngayon, papatunayan niya na kaya rin niyang sumabak sa aksyon. Kaya tutukan ng mga kapanapanabik na eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Maningning at makukulay na Christmas display atraksyon sa City of San Fernando, Pampanga. Atin yang pasyalan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Christmas is in the air na sa City of San Fernando sa Pampanga. Nagningning ang buong Capital Town Plaza dahil sa makukulay na Christmas display mula sa Christmas Tunnel hanggang sa Christmas-inspired mini houses. Highlights din sa lugar ang giant teddy bear na sumisimbolo sa karaniwang Christmas gift at nagbibigay ngiti sa mga chikiting. Saan mang sulok sa lugar, ramdam na ang Christmas spirit. May artificial snow rin na in-enjoy ng bawat isa. Kailangan. Bakit? Kasi maraming stress ngayon. So para for the meantime, pag nakita nila yung nagkikislapan nating mga ilaw at nagagandahan nating pailaw dito, makakalimutan nila ang problema nila sa buhay. Kasi masaya dito sa amin, lalong-lalo na yung mga parol namin,
nagagandahan. At syempre, hindi mawawalang iba't ibang klase ng affordable foods na suwak sa panlasang Pinoy. Mula sa iba't ibang corn dogs, pizza and pasta, crispy foods, at syempre ang mango sticky rice. Binabalik-balikan talaga kasi pangmasa naman talaga yung mga presyo. Enjoy rin ang mga chikiting sa iba't ibang games na tampok sa lugar mula sa Kids Land, trampoline at inflatables hanggang sa archery and shooting. Meron ding henna tattoo and face painting. First time niya kasing itatry ito. Gusto niya daw mag-Spider-Man. Tunay nga nakakaibang selebrasyon ng Pasko sa Pinas. Bukod sa masaya at makulay, worth to remember ang bawat sandali, lalo na kung kasama ang mahal sa buhay ngayong Christmas season. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Whenever a man has cast a longing eye on offices, a rottenness begins in this conduct. By Thomas Jefferson, the founding father who served as the 3rd President of the United States. Yan, partner. Bukas may guest tayo. Oh. Kinatawan Ano ba? na, yeah. Gulat ka, no? Gulat Di na ako. kayo magugulat. May guest po kami bukas. Kinatawan ng DNR at pag-uusapan ng free patent of free land titling. Sa mga kapuso nating may mga katanungan o kaya gusto malaman kung paano nga bang free patent from DNR, nako, tumutok po kayo bukas. Nako, lalo na, ang dami nating nababalita ng mga nag-aagawan sa lupa. Oo, tama. Di ba? Mga kapuso, 62 days na lang. Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.